Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulayan. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang bata at pinangalanang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipaglihi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi mo ng pinagpalang bagong taon sa iyo. Pinagpalang bagong taon sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Pinagpalang bagong taon po sa inyong lahat. Handa na ba kayo magdiwang ng bagong taon? Kumpleto ng hapag? Ilan ang prutas? 5? Well, okay lang naman yun. No? May manok? Bawal. Bakit? Lilipad ang swerte? Ganun ba yun? Isang kahig, isang tuka? Ngayong gabing ito, pinagdiriwang natin ang bisperas ng kapistahan ni Maria, ina ng Diyos. Sa lahat ng titulo na mayroon si Maria, ano ba yung mga titulo ni Maria? Nuestra Señora de la Soledad. Nakalimutan nyo na? Ang mga to, ano pang titulo ni Maria? Oo nga po. Ulit-ulit. Tapos, ano next? Ano pa? Ha? Immaculate Conception. Ano pa? Our Lady of Lourdes. Di ba? Ano pa? Ina ng laging saklolo. Ano pa? Our Lady of Mount Carmel. Di ba? Ang dami. Mary, Comforter of the Sick. Di ba? Ang dami pa. Mary, Seat of Wisdom. Ang daming titulo ni Maria. Pero, ang pagiging ina, ang pinaka-popular na titulo ni Maria sa lahat. Kaya nga, tinatawag natin siyang mahal na ina o Mama Mary. Yang Our Lady of Lourdes na yan, wala yan. Kung hindi yung titulo na pagiging ina ni Maria. Yung Our Lady of Mount Carmel, Nuestra Señora de la Soledad, lahat yan nakaugat sa pagiging ina ng ating mahal na Birheng Maria. Ito kasi ang dahilan kung bakit tayo may Pasko. Bukod sa ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, merong babae na nagbigay ng kanyang oo o ang fiat na maging ina ni Jesus. Ito yung sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Si Jesus ay nagkatawang tao
sa pamamagitan ni Maria. Kung wala si Maria, maring walang Jesus. Walang ina si Jesus. Kaya naman, may dalawang importanteng bagay ang ginawa si Maria sa ating ebanghelyo na pwede nating matutunan at maging magandang aral para dalhin natin sa pagpasok ng bagong taon. No? Dalawa ang pwede nating matutunan kay Maria. Una, si Maria bilang ina, tinanim sa kanyang isipan at pinagbulay-bulayan ang lahat tungkol kay Jesus. Sabihin nyo nga po, pinagbulay-bulayan. Alam nyo po ibig sabihin nun? Pinagnilayan. Yun, di ba? O, pinag-isipan, pinagnilayan. O, sa ating ebanghelyo, narinig natin na may mga pastol na nagpunta sa Bethlehem at natagpuan sina Maria, Jose, at ang sanggol na si Jesus. Nasa sabsaban. At isinalaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na iyon. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Ayon sa Ebanghelyo, natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulayan. Natanim sa isipan at pinagbulay-bulayan. Kung ang isang ina, lalo na sa mga first-time mothers, meron po ba ditong first-time na mother? Wala. No? Ilang beses na naging ina? 5. Ilan na? 6. Ilan na? Sa mga first-time mothers, yung mga ina na nandito, nung first time ninyo, hindi po ba? Noong unang pagkakataong kayo'y naging ina, tinago ninyo ang lahat ng memorabilia ng inyong anak. Tama ba ako doon? Baka naman nanguhula lang ako. Ano? Ganun ba yon? Di ba yung tinago yung pusod? Di ba? Totoo ba yon? Tinago nyo? Saan nyo po nilagay? Sa lagay ng bigas? Hindi. Saan? Sa ganun. Para saan yun? Hindi nyo alam. Di ba? Yung iba, ano pa yung tinago? Yung unang gupit ng buhok. Tama, di ba po? Yung iba, ngayon uso yung handprint o kaya yung footprint, no? Minumolde, tapos pinapa-frame, no? Yung iba, picture, baby picture, di ba? Yun yung pag first time. Pero pag nakalima ka na, wala na. No? Kahit picture, di ka na nagtabi. Hindi po ba? Bakit? Lahat ito dahil importanteng tinuturing ng isang ina. Kaya tinatago. Pero nung panahon ni Jesus, nung panahon ni Maria, wala pa namang litrato. At aanhin yung pusod kung itatabi yun. Wala ngang bahay si Maria. Aanhin yung unang gupit ng buhok. No? Pero anong tinago ni Maria? Lahat ng narinig niya tungkol sa kanyang anak. Lahat ng impormasyon tungkol sa kanyang anak, iningatan sa kanyang puso, pinag-isipan, at pinagbulay-bulayan. Yung balita na magiging tagapagligtas ang kanyang anak, ang isang bagay na mahalaga kay Maria. Kaya nga, kanya itong pinagbulay-bulayan. Naalala niyo pa ba? Nung isilang ninyo yung inyong mga unang anak, anong nasabi dito? Hello? Hindi nyo na alam. Hindi nyo kasi tinabi. No? Hindi nyo iningatan. Hindi nyo inalala. No? Sinabi ba, ang cute-cute naman ng anak? Hello? Ba't parang yung mga nanay dito parang walang alam? No? Parang mas alam ko pa dapat ang gawin. Ano? Wala lang. Pagka-ire, okay na. No? Tayo na ulit. No? Si Maria,
ang kanyang iningatan? Yung mga tungkol kay Jesus. Tinanim sa isipan at pinagbulay-bulayan. Ano matuturo sa atin ito? Ngayong huling araw ng 2025, madaming bagay ang nangyari. Tama ba? Nitong mga nakalipas na buwan, nitong mga nakalipas na araw, maraming bagay. I'm sure, kanya-kanya tayo ng karanasan. Sana, huwag tayong maiwan sa paglimot sa mga ito. Baunin natin sa ating isipan at pagbulay-bulayan ang lahat ng mga ito para makapagpatuloy tayo dala ang ating mga natutunan nitong mga nakalipas na araw at buwan. Pagbulay-bulayan. Ito yung hindi natin madalas gawin. Pagbulay-bulayan. Yung bago mo sindihan yung paputok na yan, pagbulay-bulayan mo. Yan ba'y magdudulot ng saya o magdudulot ng pinsala? Hello? Yung mga nasa barangay dyan, huwag kang paputok ng paputok. Kung hindi yan magdudulot ng saya, huwag mo nang sindihan. Alam nyo, 2 years ago, 2 years ago, maaring hindi nyo po ito alam. 2 years ago, dito po ako bagong taon. Bisperas ng bagong taon, hindi pa ako ang kura paroko nyo. No? Last year ni Father Douglas. No? Kasi sa amin noon sa ermita, pagkatapos ng misa, ang lungkot na. No? Tahimik na, ang dilim na. Ang dilim ng simbahan, wala nang dumadaan sa kali kasi wala namang nakatira doon. Kaya sabi ni Father Douglas, dito ka na magbagong taon. Plus, naalala nyo, anong oras ang misa ng kardinal noon? 6 a.m. Diba? Kung sabi niya, dito ka na matulog para samahan mo ko sa fiesta. Kung naalala nyo pa yon 2 years ago. At nandun kami sa rooftop nitong ating simbahan. No? Doon kami nagkainan. At noong putukan na, ang gaganda. Sabi ko, wow, grabe, ang dami pala ditong mapipera. No? Parang pagandahan sila ng mga paputok. No? Merong isang paputok, ang ganda. Sinindihan. May tunog pa. Boom! Pagsabog na ganon, nasunog. Totoo yun, di ba? Bahay mo yun? Hindi. At ang sunod naming narinig, wang, 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 wang. Totoo yun. Kaya, bago mo sindihan yan, pagbulayan mo, yan ba'y magdudulot ng saya o pinsala? Bago ka bumirit, mamaya ng video okay, pagbulayan mo, yan ba'y magdudulot ng saya o abala? Alam ko, dito sa atin, masyadong close tayong lahat, hindi ba? Tabi-tabi ng bahay, no? 3:00 na, bumibirit pa. Ano? Di ba, Nicole? Pag nakakaabala na, hindi na yan masaya. Pagbulayan mo. Kung ikaw ay magpapakasal ngayong taon, kung ikaw ay lilipat ng trabaho, kung ikaw ay magpapalit ng kurso, magbubukas ng negosyo, o kahit ano paanyaya? Dalhin sa isipan at pagbulay-bulayan. Pagnilayan mo. Hindi bira ng bira. Bago ka syumat, pagnilayan mo. Yan ba? Magigising sa'yo bukas? O ililibing ka na? Ha? Ay, hindi ako nagbibiro. Ha? Meron ako, binless kanina. Galing lang sa inuman. Ngayon, nakakalungkot. No? Nakakalungkot. Kasi minsan kailangan nating pag-isipan yung ating ginagawa. Naawa tuloy ako, yung magulang, iyak ng iyak. Kung ayaw niyong mag-isip, mga anak, kung ayaw niyong mag-isip, ayaw niyong magnilay, makinig na lang sa magulang. Pag sinabi ng magulang, huwag ka na magmotor, huwag ka nang uminom, huwag ka na magpaputok.
kahit masakit sa puso, kahit labag sa inyong damdamin, sundin mo. Ha? Makakatulong yan. Ang panyaya sa atin, pag-isipan at pagbulay-bulayan. Pangalawa, matapos pagbulay-bulayan ni Maria at dinala sa isipan ang lahat tungkol kay Jesus, dinala ni Maria si Jesus para ipatuli. Alam niyo po, ang pagtutuli para sa mga Hudyo ay ginagawa sa 8 araw matapos isilang ng isang lalaking sanggol. Base ito sa tipan ni Abraham at ng Panginoon. Kaya naman ang pagtutuli ay simbolo ng tipan o kasunduan sa Diyos. Kahit alam ni Maria na si Jesus ay anak ng Diyos, ibig sabihin, wala na dapat tipan. Anak na siya ng Diyos eh. Wala na dapat kasunduan. Anak siya ng Diyos. Pero dahil si Maria ay masunurin sa tradisyon, ipinatuli niya si Jesus bilang pagtupad sa kaugalian at tradisyon ng mga Hudyo. Simbolo ng tipan sa Diyos, kasunduan sa Diyos. Gaya ni Maria, nawa, dalhin natin sa pakikipagtipan sa Diyos ang lahat ng ating mapapagbulay-bulayan at mapapag-isipan. Yun ang maganda. Pagkatapos mong mag-isip, magbulay-bulay sa iyong buhay, dalhin sa pakikipagtipan. Marami sa atin, pag bagong taon, gumagawa ng New Year's resolution. Tama? Hindi na ba? Wala na lang, no? Hindi naman sinusunod, wag na lang, di ba? No, pero, ibahin mo. Ngayong taon, sa halip na New Year's resolution, gawin mo, tipan mo yan, o kasunduan mo yan sa Diyos. Kung nag-iisip kang maging successful ngayong taon, gawin mong tipan sa Diyos. Kung nitong mga nakalipas na buwan, ikaw ay nagkamali, ngayon, gawin mong tipan yan sa Diyos na itatama ang iyong mali. Hindi lang basta magbabago, hindi lang basta babangon, hindi lang basta babawi, kundi mangako sa Diyos. Maging kasunduan natin ito sa Diyos. Huwag lang New Year's resolution. Kasi yan, nakakalimutan. Pero pag ipinagkasundo mo yan sa Diyos, sa huli, merong naghihintay sa iyong pangako. Paganda yung ganun eh. May kasunduan kayo. Dahil kasunduan, dapat mong tuparin. Dapat mong sundin. Ito yung maganda sa ginawa ni Maria. Pinagbulay-bulayan sa kanyang isipan at ginawang kasunduan sa Diyos. Panghuli, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayong huling araw ng taon, humingi at tanggapin natin ang pagbabasbas ng Panginoon. Mula kay Moises sa ating unang pagbasa. Ang ganda nung pagpapala at pagbabasbas ng Panginoon na ibinigay niya kay Moises. Ang sabi ng Panginoon, pagpalain nawa at ingatan kayo, naway kahabagan at subaybayan kayo, lingapin at naway bigyan ng kapayapaan. Ito yung meron kayo ngayong gabing ito, na wala sa mga hindi nagsimba. Ano yon? Pagpapala at bendisyon ng Diyos. Kaya yung mga hindi nagsimba dyan, kahit kumpleto ang prutas, kahit maraming handa, kulang. Dahil merong hindi maibibigay ang bilog-bilog na prutas na kayang ibigay ng Diyos. Merong hindi kayang ibigay, kahit maghanda ka pa ng malagkit. Ano pa? Ano pa yung mga hinahanda ninyo para swertehin? Matamis.
No? Para matamis ang pagsasama. Ganun po ba yon? Matamis po ba? Hindi rin naman, di ba? Kahit yan, kumpleto sa inyong hapag, pag hindi ka nagsimba, wala kang pagpapala. Mga kapatid, ngayong bagong taon, baguhin mo ang estilo. Sa lahat ng mga gusto mong mangyari ngayong taon, pag-isipan at pagbulay-bulayan. Gawing kasunduan sa Diyos at huli, hingin ang pagbabasbas ng Diyos. Yan ang maganda. Gawin mo yung kaugalian ngayong taon at sigurado magugulat ka kung ano ang sorpresa sa iyo ng Diyos. Amen. Maligayang bagong taon po sa inyong lahat.